minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong gabi sa atoa dire sa atong pinalanggang sugod Southern Leyte. Maayong gabi sa atong tanan. Let me begin by quoting na ay panultihon sa in English. Gratitude is the mother of all virtues. So therefore, I would like to express my heartfelt gratitude. No, magpasalamat gyud akong dako kay Dr. Trumata ug mga leader diri sa sugod for welcoming us here, and ako pong i-recognize ang mga nagtagad gyud sa kuha kaganinang hapon pagabot na ako diri niya ang Team Ama sa Macrohon Southern Leyte led by Mayor Attorney Jerome Cortina. Maayong gabi. Team Maza Malone Zaldi of Maasin City. Maayong gabi. Ang Team Borses Padre Burgos Municipality led by Baby Diagbel. Maayong gabi. Ang Team Maulasakit sa Tomas Opos led by Loloy Maulas. Maayong gabi kanatong tanan. Ako si Attorney Israelito Bobet Torion, abogado, official spokesperson ni Pastor Apollo Sikibuloy, abogado usab ni Tatay Digong sa iyang kaso didto katong pagkidnap sa iyaha ug nagtabang kang BP Inday Sara. Ang akong trabaho lisod. Nganong lisod man tungod kay ang uban kaninyo nakaibalo siguro nga gipintalan na og itom ang among pinalangga nga si Pastor Apollo Sikibuloy. Makita ninyo sa Facebook, dunay mga tao magtanggal sa iyahang mga poster. O imong bangutanon, nganong gitanggal nimo ang poster? Tungod kay siya rapist. Ngano, kano sa baka gi-rape? Dili akong gi-rape. Kailan ka sa gi-rape? Wow! Pila ka buki ang gi-rape? 3 mil. Unsa man ka pastor? Tubo? 3 mil yun. Karon isara gidin tayo, nag-file og kaso kang Pastor Apollo Sikibuloy. Ako nang i-address karon sa inyo ha. Kinsa ba day si Pastor Apollo Sikibuloy? Si Pastor Apollo Sikibuloy gikan sa Kapabrehon. Gikan siya na tao dito sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Naka-experience siya og mangutang sa atong mga pinalanggang mga negosyanteng insik. Kay kinilagi siya gikan sa Kapabrehon. Apan tungod sa iyahang pananampalataya, tungod sa iyang pagtuo sa labaw nato nga creator, no, naninguha og nag-eskwela, nahimo siyang scholar, nahimo siyang ministro og nakatukod og usa ka religious organization in 1985. 15 lamang sila ka miyembro kaniadto, but now they are more than 7 million people, members present in 2,000 cities and 200 countries. That should speak a lot about the person that I am representing here, ladies and gentlemen. Ngano man nga initan siya. Initan siya tungod kay siya tinuod nga amigo. Nagkailas siya ni Tatay Digong, niadtong Vice Mayor pa si Tatay Digong. Nahimong mayor gitabangan na sa among palanggang Pastor Apollo Sikibuloy. Nahimong presidente, kinsa man day ang nagsuporta, di ba ang SMNI? Ang SMNI gitukod na ni Pastor Apollo Sikibuloy. Dunay mga TV stations, dunay radio stations sa tibuok Pilipinas. Dunay sa mga korporasyon usa ni ana ang among eskwelahan JMC nga mao karon isa na pod nga inila nga eskwelahan sa tibuok Pilipinas. Tungod sa iyahang pagkaloyal sa iyahang amigo, nakita sa mga kalaban sa politika nga gikinahanglan daoton si Pastor Apollo Sikibuloy. Tungod kay ngano, kung magupok nila si Pastor Apollo Sikibuloy, nagtuo sila nga ang gripo kuno sa suporta mahunong na. Mao ka na mga kaigsuunan nga ang pinalanggang pastor gihimo ng rapist. Pero klaruhan tamo sugod. Doon na may rape nga patigani ang gising nga panty wa kanakitaan. Doon na may rape nga patigani police blatter wa. Doon na may rape nga pati medical certificate wa. Doon na may rape nga pati ang pizza wa na sa kainumdom nag-usap-usap na. Doon na may rape mga kaigsuunan nga 2014 kuno siya ni rape, nigawas siya sa KOJC 2016. Ni-file ang kaso 5 years thereafter. Unya nag-file ang kaso after na siya warrant of arrest.
Naa ba ko'y rape, mga kaigsunan sa sugod, nga pati ang SMNI siradan? Karon na ko kadungong ka ng rape, abogado ko, din ko, law school. Pero naabay rape, pati ang ilahang mga pundo sa mga kumpanya nila, i-freeze ang pundo. Karon rana sa history sa Pilipinas, nga himuon nimo nga dautan ang usa ka tawo tungod sa iyahang paghigugma sa iyang amigo, tungod sa iyang paghigugma sa iyang nasod nga Pilipinas. Mao gani makita nako sa Facebook, it bleeds my heart. Nga naman, wa sila kaila kang Pastor Apollo Sigibuloy. Wa siya kaila nga haskang daghana na niyang napaeskwela din na sa JMC. Wa siya kaila ni Pastor Apollo Sigibuloy nga kada dunay mga kalamidad siya mo imuuna ug adto dito para sa pagtabang. Wa siya nakaila sa Pastor Apollo Sigibuloy nga patigan na inyong presidente makoy may pangalan anak kinsa may nagtabang anak kaniadto pagtabang pagdagan ng presidente. Di ba ang nagasponsor sa iyaha mga debate nga wa sa kalaban kay mahadlok man SMNI. Mao gani mo tindog mi mga kaigsunan. Hangyoon ko kamo. Atong ipakita karon sa survey nga sunod nga binayran sab nga ang PDP laban nga inyong hinigugma ato nang ipakita nga sila number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10. Tungod kay ngano karong panahona gikinahanglan kita og mga tao nga loyal kay Tatay Digong og sa atong nasod, dili ba? Tanawa lang sa pikas linya. Kanak tanan nag-itoy-itoy na kang Tatay Digong karo kaniadto karon tuwa na pikas. Daghan ang nanagan nga itoy kaniadto kang tatay. Kung pwede lang muhalok sa lubot ni tatay karon tuwa na pikas. Mao gani na taga-sugod og taga-Leyte. Hangyoon ta mo, mag-vote straight na kita, wa na piyong-piyong pa! Duterte! 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 Unya, moingon sila, unsa man po himuon na ng pastor? Wa ba mo kabalo? Nga haslang naghanag degrees ni pastor. Daghana siya nahuman, daghan sa honorary doctorate degrees. Ang iyang plano mao kini. Naa sa Exhibit A, wa gyud korupsyon ang KOJC. Makita na siya ninyo. Gani katong naglaban ko siya sa Iona dito sa Hawaii. Kay gikuha man ang iyahang eroplano. Kay naalagi mga gusto siyang dauton, gibutangan og daghang kwarta ang eroplano. Niadto ko dito lupad. Paglupad na ako dito, naghimo kog suwat. Hala, ning tuo mapong mga Amerikanos ko, girelease ako ang eroplano. Okay. Karon nalipay si pastor, di pa suroy-suroy ko niya dito sa iyahang mga properties, Las Vegas, dito sa California, dito sa ubang mga lugar. Kada state na sa propriedad, pero wa gyud isa sa iyahang pangalan. Mao kana si Pastor Apollo Sigibuloy kung gusto niya og kadato duna na pero matingala ka nganong basig isa wa siyang pangalan. It speaks a lot of the character of this person. Mao gani, he wants to be the main warrior against corruption. Tungod kay ngano mga kaigsunan, ang korupsyon sa atong nasod kanser na. Karon ang mga uplok din na sa Kongreso dili na maghisgot og milyon, binilyon, trilyon na. Mao gani nga gikinahanglan nato si Pastor Apollo Sigibuloy og iyang mga kauban. What will he do? He will amend the Ombudsman Act, mag-create siya og balaod nga dunay Truth Commission. Kining Truth Commission mo tan-aw sa kada transaksyon sa gobyerno og iyahapong siguraduon nga ang threshold sa plunder law maubos na. Karon 50 million man, imuon niyang 1 million na lang para makurat-kuratan ng mga kurakot sa gobyerno. Unya gani, kung pwede pa na paubusan, iyaha ka nang i-propose po sa ihang mga kauban nga sila Attorney Vic Rodriguez. Unya gusto po niya, he will make it a law, himuon niya balaod nga kung doon na kay nahibalaan sa pagkurakot,
no? Whistleblower Protection Act para sila maprotektahan. Unya gusto pud niya nga kanang Bank Secrecy Law i-amend na bating ang foreign currency deposits iyahanang ipa-open kung dunay investigasyon. Ang kasing-kasing pud ni pastor gusto duna mo'y trabaho. Trabaho. Unsa may hangimon? He will amend Republic Act 10869 nga ang mga walay trabaho, mga kabatanunan, hatagan na og tsansang makatrabaho, pinaagi sa paghatag og tax credits, tax exemption sa mga korporasyon nga mohatag og trabaho. Ang agrikultura, gusto niya musaka because we are an agricultural country. He will cause the passage of a law, Food Sufficiency Act, Philippine Food Sufficiency Act, nga ang gobyerno na karon ang mangunay sa pag-introduce og maayo agrikultura, gamiton katong mga yuta nga wala gigamit, unya ang gobyerno na ang mangunay pagkuha og hatag og trabaho sa mga walay trabaho para amumahon ang atong mga yuta og katong mga mag-uuma nga gusto gyud nga muuma, kinahanglan ni ining balauran ni suportahan sila fertilizer, suportahan sila og ilahang mga panginahanglan og mo harvest na. Kabalo mo kay si Pastor Apollo Singibuloy mag-uuma sa isa siyang magsasaka. Pag-harvest, barato na kayong humay. Ang gusto niya, ang gobyerno na ang mupalit sa mga produkto sa mga mag-uuma. O ang gobyerno na ang mo-export ni inis Japan, sa Singapore, sa Hong Kong, ug sa uban pa. Gusto po niya nga parehason sa Brazil. He will discuss this with Dr. Mata. Sa Brazil, dili kay na dato. Pero kung ma-hospital ka, libre. Karon, mukit-kit ka sa kuko, sa politiko, para mahatagan na sa kalibo. Di ba? Oo. Muadto ka sa hospital, pati gapas, pabayron ka. Di ba? Oo. Kung ibotang ninyo si pastor diha, maninguha siya kay wa na siya pakialam, wa siya kwarta. Kay iyahang himuon nga ang atong health issue will be the main forefront of his policy. Unsa yan himuon? Doon na siya himuon nga balaod nga ang atong mga doktor maunay mangita og sakit. Dili kayang masakiton may muadtong ospital unya way ikabayad. Mao kana ang naa sa kasing-kasing ni Pastor Apollo Singibuloy. Mao gani ang yuon tamo. Karong eleksyon hatagan natog makabungog nga boto ang Duterte. Unya. So good. Na ako'y technique sa inyo 2 minutes na lang yun. Di ba? Napulo na sila maglisod mo og memorize. Naay technique. Sunod mo sa ko, kabalo mo liron-liron sinta. Okay. Yan ang kanta Marki-marki batbong, hero sa Malabon. 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 Ato ang i-translate. Marki-marki Marcoleta, Kibuloy. Marki-marki batbong, Bato de la Rosa. Bongo. Hero, Hinlo, Rodriguez. Hero sa Salvador, Malabon, Mata, Lambino, Bundo. Sige. Kanta ta. Okay? Sige. Sige. Marki batbong, hero sa Malabon. Marki